Oo. Ang NPA, ang nire-recruit, puro kabataan. Hindi number naman, two, hindi sorry. naman senior citizens ang nire-recruit noon. Sige. So ang aking question Number two. sa Kabataan Party List, Congressman Raul Manuel, bakit sa dami-dami ng nire-recruit ng NPA ng mga kabataang Pilipino, bakit hindi nyo man lang kinukundina ng diretso ang Yes. NPA? Yan, pakisagot po yan para makita ng taong Thank you. bayan. Number 2, topic mo na yan. Let's allow Congressman to answer. Number 1 muna. Yung number 1, ito na lang, summarize ko. Ang sabi ni Chairman, bakit daw kayo nag-a-accuse sa kanya ng corruption? Sinabi niya kahapon na maliit lang ang budget nila and nag-IOS sila, wala daw proof daw kayo or anyone of corruption. Unfair Yes, daw. sir. Mali-mali yung statement niya. Mali Mali-mali. ako. Number 1, sige, number one para question. mahinahon. Tapos siya naman siya naman. Ang After sinabi you. ni Congressman Raul Manuel sa plenaryo ng Kongreso kung saan hindi namin siya pwedeng mabanatan dahil meron siyang immunity doon. Maswerte tayo today, nandito siya, present, walang immunity dito. Lahat ng sasabihin niya dito, pwede siyang filean ng libel and kung meron siyang malicious intent. Number 1, ang sabi niyo sa NYC, sa harap ng Kongreso, hindi kami makapagsalita. Massive corruption and mismanagement. Tanong ko, sir, para makita nila, anong pruweba nyo na merong nagbulsa ng kahit piso? At sino yon? Pakisabi ko sino, sir. Ito, chance naman niya magsalita. Ano tayo, every time pag nagsasalita isa, wag pa interrupt yung next. Congressman Raul Manuel will talk naman about that. Thank you. Congressman Raul Manuel. Actually po, dun sa Kongreso para malinaw sa ating mga kababayan, yung ating mga government officials ay pwede mag-relay ng kanilang mga sentimento through the legislators who are sponsors of their budget. Kaya yun po yung avenue, hindi po totoo na walang avenue yung ating mga government agencies para sumagot at magbigay ng kanilang mga sentimento. Maybe it's just that mahirap talagang sagutin o ipaliwanag yung mga nabanggit natin sa loob ng Kongreso. Yun naman po ay ayon sa mga findings ng ating Commission on Audit at yun lamang yung hinihinga natin ng paliwanag mula sa komisyon. Dapat hindi ito i-take personally ng ating mga government officials kasi kung government officials tayo, dapat handa tayong sagutin head-on yung mga issue na connected sa ating pagtatrabaho. Ito ay wala pong personalan dito, ano? Dapat lamang ay kapag merong nakita na in line sa paggampan natin ng ating responsibilidad, kapag meron namang basis para sa ganitong mga katanungan, dapat lamang ay masagot ito ng kahit sino man. Ito naman, bago kayo sumagot, may chance naman kayo magtanong your side naman to him. Hindi, sir. May mali siyang sagot dun eh. Sige. Sabihin ko sa inyo. Sige. Ang galing kasi Take magsalita chance. ni Congressman Take chance. Raul Manuel, mag-expound. Ayan, I commend him for that ability in speaking. Ang tanong ko lang, sinabi mo sa plenaryo ng Kongreso that NYC is corrupt. Ang COA nga hindi sinasabing corrupt kami. Yun yung binabase mo according to COA. Sabihin ko sa iyo ngayon, Congressman, magkano yung kinurakot at sino ang nangurakot kahit piso? Pakiibanggit. Kasi sasabihin mo, pwedeng sagutin. Hindi ka namin pwede sagutin doon sa pagsasalita mo ng isang araw eh. Ngayon, sinabi mo, corrupt ang NYC. Pakisabi lang po sa Honorable Congressman Raul Manuel, magkano ang kinurakot at sino po ang nangurakot? Para alamin natin kung sino. Again po, for the record, hindi po totoo na walang platform para sumagot yung ating mga government officials. Again, kung handa po sila sumagot, dapat ay meron silang kayang ma-relay doon sa legislators na sila yung nagsusponsor ng budget ng bawat government agency. Also, again, public information po yan. Kahit sino po sa atin ay pwedeng i-search yan online, yung mga findings ng COA regarding the National Youth Commission. Tapos, ang punto natin dito, taon-taon hindi tayo nawawalan ng mga ganitong usapin kung paano ginagamit yung pondo ng bayan, lalo na doon sa isang agency na dapat ay nangunguna sa pagtaguyod ng interes ng mga kabataan. Sa panahon na kanina naputulan tayo kasi it was supposed to be my venue, like ngayon, para
ipahayag yung saloobin ng mga kabataan, pero merong nag-gate crash dito. Ang tanong kasi kanina, ano yung mga top na problema ng kabataan? Yun yung dapat na pinag-uusapan natin ngayon education, employment, social services. Kaso Three nga top lang, problems. edi dahil nga yung NYC hindi masagot yung mga paratang, edi So yung tanong ko, naghahanap pa rin yung tanong ko pa pakisagot, kanilang sino sariling po yung kurakot sa platform. NYC? Kasi kahapon nandito ako, pwede ko kayong bulahin kahit anong gusto kong bola. Ngayon nandito siya, pwede siya mambola rin kahit anong gusto niyang bola. Kaya pumunta ako dito. Tanungin ko personally, sabi niya sir, kurakot ng NYC, tinatanong ko, sino po ang kurakot at magkano ang kinurakot? Pakisabi, ba't sasabihin niyo, pakicheck, public knowledge naman sa COA yan. Wala nga sinabi ang COA na kurakot ng NYC, wala nga kaming kahit disallowance o pinapabalik na pera Huwag niyo sabihin ng COA ang COA. Kayo lang ang nagsabi na kurakot ng NYC. Ang tanong ko lang, diretsyong-diretso para sa mga Pilipinong nandito, magkano po ang kinurakot, binulsa, at kung sino po ang nagbulsa kahit piso? Ito- Pakisabi lang po, sir. Huwag ito lang ba? kayong magsabi ng kahit Sorry. ano about kung ano storya sa buhay. Pakisagot lang po yung tanong. Kayo ang nagsabi na kurakot kami. Ang tanong namin, magkano po ang kinurakot, magkano ang binulsa, at sino po ang nagbulsa sa NYC? Ito ba, follow up, may sinabi si Congressman na top 3 problems ng kabataan, education, social services, and unemployment yata. Pasalamat ka Kayo talaga. naman, ho. Nandito si Sorry. Boss Wilson Sorry, ho. na Sorry, ho. dinadivert Sorry, yung sorry. issue Kayo naman ho, ano naman sa tingin ninyo ang top 3 problema ng kabataan sa Pilipinas? Baka pwedeng, yun naman ang Ang kabataan Pilipino, maraming problema yan. top 3 ho, top 3. Oh, ako, Para sa inyo. in my perspective, na alam ko hindi niya perspective yun, madaming problema ang kabataan Pilipino, teenage pregnancy, AIDS, and everything, education, sa education sector. Lahat naman yan, merong departamentong nag-handle, nandiyan ang DOH, nandiyan ang DepEd, and everything. Ang number 1 na problema ng kabataan Pilipino, sa aking palagay, ay yung nire-recruit ang kabataang Pilipino papunta sa NPA para pumatay ng pulis, ng sundalo na nagsasakripisyo lamang ng oras nila malayo sa kanilang pamilya para may peace and order sa bansa. Mga kabataan na nire-recruit para labanan ng gobyerno. Actually, okay lang kung i-criticize mo yung gobyerno. Okay lang kahit pag-resignin mo yung mga tao sa gobyerno. Walang problema doon, That is part of democracy. Pero pag merong mga kabataang umakyat sa bundok, nagbe-bear ng arms against the government, against our government troops, yun ang maling-mali. Narinig nyo na ba minsan, kahit minsan kinondena niya yung recruitment na yun ng kabataan papunta sa NPA? Narinig nyo na ba, as a government official, na nanumpa na ipagtatanggol niya ang konstitusyon ng Pilipinas at ang ating gobyerno, narinig nyo na ba siya na kinondena niya yung mga teroristang NPA? Hindi pa! Sasabihin niya kanina, yung sa Masbate, lahat naman po ng may ginagawang masama kinokondena natin. Hindi niya dinidiretso yun sa NPA. Yun, number 3. Walang kaugnayan sa armed struggle yung bata na yon. Promising football player ng Pilipinas. Nasa Masbate, binaril sa ulo ng NPA. Ba't po hindi nyo kinokondena yung NPA? Huwag nyo sabihin, lahat naman ng kriminal kinokondena namin. Yung NPA lang po ang sinasabi namin. Bakit hindi nyo kinokondena ang NPA? Pinatay yung batang Pilipino. Sasagot si Congressman. Anong pangalan daw? Absalon. Bago siya sumagot, on the way kayo dito, kasi hindi ko alam na on the way kayo, sinabi lang niya kanina na ang charter ng Kabataan Party List, ang constitution daw, bawal ang mag-advocate ng violence. Sige. Thank you for that. Nakaano na siya kanina. Sila naman. Yes. Sige. Advocating for peace and order is not violence. Pag ikaw papatayin at pinatay mo siya, hindi ka violent. Pinagtanggol mo lang ang gobyerno, ang sarili mo, ang bansa natin. Thank you. Si Congressman naman magsasagot ngayon. Thank you. Ayan. Congressman Raul Mandal naman. Nasa batas po natin sa current laws ng Government of the Republic of the Philippines at ito din naman ay kinakatigan ng ating mga huwes na kung meron tayong gustong mapanagot sa kasong rebellion kasi makakonsider naman talagang mga rebelde yung mga nasa New People's Army, di panagutin sila sa kasong rebellion, yun ay krimen, di ba? Kung pag-aaralan natin yung ating mga batas. So, hindi po natin maintindihan kung bakit po
dinidiin tayo sa ganong usapin kasi nandyan naman yung batas. Kung meron tayong gusto kasuhan ng rebellion, di kasuhan po natin ng rebellion. Rebellion ba yung pinatay Kasunod mo yung po- batang Pilipino? Kasunod po, yung nangyari na yun, actually hindi nga yun pagbarel, yun po ay death, no? Dahil sa paggamit ng isang bomba. So actually, ang dami pong facts kasi na binabanggit na Ang actually facts ay lang, hindi bakit totoo. ninyo kinukundina Tapos, yung NPA? meron tayong statement na nilabas doon na baka lang po hindi po nakarating o hindi nabasa ng ating NYC chairperson. So pag ilang strike na po ito in terms of facts, kaya we highly advise the NYC chairperson na maging maingat po sa kanyang mga salita at magbatay po sa kung ano lamang yung facts. NPA, alam nyo ba, ang NPA 50 years na sa Pilipinas, pumapatay ba sila? Di ba yes? Fact, that is a fact in the Philippines. Baka Ang nire-recruit ba Because ng that is NPA? part of rebellion. Kaya Ang dapat nire-recruit- ay! sagutin na natin Yung pagpatay sa roots ng batang armed Pilipino na conflict sa footballer, ating bansa. that is not part of rebellion. Sasabihin mo, nagre-rebelde ako sa Pilipinas, ikaw na football player na bata, papatayin ka It's so namin. sad na we have a government official who doesn't understand the reality of rebellion and armed conflict in our country. So That doon pa is lang, plain murder. actually, dapat magpaturo po siya Ano sa ating rebellion? mga academicians, sa iba pa nating mga Ayan, mas dadivert may lang ni alam Raul tungkol Manuel, sa oh. rebellion. may tanong naman si Congressman kanina. Nakakahiya na ikaw ay kinatawan ng kabataan, yung pinatay na bata, May- ipagtatanggol mo pa yung nakapatay on the blanket of they are rebellion. That is not murder. ang tanong Kung meron naman, po siyang gustong mapanagot, pwede po yung kasuhan, wala pong pumipigil na kasuhan yung mga involved sinasabi sa ko kaso po, na yun. bakit hindi nyo In fact, kinukundina? we called on an investigation sa issue na yon. ang sabi naman nila, they called for an investigation daw. Tapos ano, As the result of the investigation, Honorable Congressman, na nanawag ng investigation. Sige, tama, ang ganda ng sinabi niya eh. They investigated pala, ngayon ko lang nalaman. What was the result po of your investigation regarding that? call for Sobrang clouded na po nung pag-iisip ng ating NYC chairperson. Ang sabi po natin, we call on all involved Nanawagan parties lang pala. Oh, hindi conduct hindi an nag-follow up. investigation. Nanawagan lang pala. May tanong naman si Congressman kanina. Sabi niya, aside from being against violence sila, what about daw the root causes kailangan daw i-address, sabi ni Congressman. Yun mga root causes ng mga socio-economic injustices daw na that caused this rebellion. Anong reaction daw ninyo? Oh, very objectively, maraming problema ang bansa natin. Maraming problema ang kabataang Pilipino. Tinatry niyang i-balance yan sa buhay niya. 'Di ba? Mahirap kayo, may problema ka sa magulang, minsan may problema ka pa sa love life, may problema kayo sa pera, papasok ka sa paaralan, may problema ka pa sa mga teacher mo, maghahanap kang trabaho, bata ka pa, may problema ka sa paghahanap ng trabaho. Walang katapusan ang problema ng kabataang Pilipino. Ang tinatanong ko lang sa inyo, bakit hindi nyo kinokondena yung mga nagre-recruit sa kabataang Pilipino para pumatay ng pulis at sundalo, manunog ng cell sites, mag-extort sa mga kapwa Pilipino? Yun lang ang tanong ko. Kasi ano sasabihin mo? Hindi naman ako dito na-appoint bilang santo. Na-appoint ako bilang government official na dapat nagtutulungan tayo as government official. Lahat tayo sa gobyerno nagtutulungan para patatagin ang gobyerno, patatagin ang bansa. Ngayon, ang isasite mo dyan, ang daming problema ng mga Pilipino, mga kabataan. Ang NYC, hindi ma-handle. Paano namin i-handle? Mismong budget namin, pinipigil mo. Ilan ang SK? 400,000? Buong bansa, imo-monitor namin, susupervise. Tapos yung budget namin, pipigilan mo? O paano nga namin magagawa yon? Harap ka sa plenaryo, sasabihin mo pa, kurakot kami, wala na kami budget. Ang kotse namin, Suzuki APV. Mas maganda pa yung mga kotse ng mga SK. To give you a very objective manner. Nabanggit niya na yan kahapon. O, nabanggit ko nga kahapon. Nabanggit ko yan kahapon, so allow me to respond Yes, siya naman. sa mga sinasabi. Kasi nga, ganun po ka-narrow yung pagtingin doon sa usapin nung, again, rebellion Pare, sa I armed commend conflict Congressman sa ating bansa. Manuel. He's an eloquent Nabanggit speaker. na po niya yan kahapon. Magaling So siya magsalita at actually, mag-divert. ako nga dapat yung bigyan dito ng pagkakataon para makasagot. Ano? Pakisagot po, Kasi- sinong kurakot sa NYC? Sinong nagbulsa ng pera sa NYC? Magkano? Yun lang ang tanong. Actually Alaw po, natin matapos. naglabas na ng, naglabas ng reports yung COA at NYC yung dapat sumagot doon. Actually, hindi Anong involved comment doon yung mo sa- kabataan Hindi nga. party list. Dapat Nabasa mo nga sa COA, sabi mo, magkano nga ang kinurakot ng sinong tao sa NYC? Sir,
Tapos, hindi tayo madadaan Para hindi niya dito masagot. sa palakasan Hindi ng niya sagot. masagot. Hindi tayo madadaan dito Sasabihan sa lang niya kami ng palakasan kurakot, hindi niya masabi kung sinong nangurakot at magkano. Allow natin siya magsalita. Actually, NYC should investigate its ranks. Yun lang. Wala nga mga NYC yung kurakot involved doon sa NYC, walang pera, walang budget. Ay, isa pa. Ang tanong ko nga, sinabi mo nga sa plenaryo, kurakot kami. Sir, pakisabi nga kung sino sa NYC ang nangurakot at magkano. May tanong si Congressman, will you investigate daw your own ranks based on the COA report? Sabi niya. We are already investigating it. Paulit-ulit na lang, taon-taon na lang, sinasabon nyo kami sa Kongreso. Pero ngayon, sinabi nyo sa plenaryo ng Kongreso, massive corruption in the NYC. Tanong ko lang, magkano po? Sino pong nagbulsa? Para alam ng taong bayan, sino sa NYC ang nagbulsa ng piso kahit ano? Yun yung Pakisagot. output ng kanilang investigation dapat. Oh, eh, Tapos, Bakit hindi na ako siya taon-taon nagsabi hindi na corrupt nawawala ang ng NYC? usapin Wala ng pa naman NYC. pala siyang detalye. Ito pa. Sorry. May sinabi din kanina si Congressman before you came. Yes. Taon-taon hindi nawawala ng anomalya. Kaya yun yung problema natin dito eh. Taon-taon may nare-raise sa loob ng Kongreso kasi hindi nawawala ng anomalya yung ganong institusyon. And also, while gusto po nating magkaroon ng maayos na usapan dito, hindi Ayaw niya natin sagutin nakikita eh. may patutunguhan ito Wala pa patunguhan to kasi ayaw niya palakasan ng sagutin. boses yung ating magiging batayan dito. Sagutin niyo po, sino nangurakot sa NYC? Magkano? Sorry. Isa pang, sorry. Yun yung dapat nilang sagutin sa NBC. Ikaw daw dapat. Akala ko alam niya kasi dineklara niya sa plenaryo na kurakot kami. Ito SCOA COA, that issued. O magkano po, kung reports. binasa niyo yung report ng COA, magkano at sino sa NYC? Hindi. Magkano Walang po? pinangalanan yung COA, pero yun nga Walang yung dapat na pinangalanan ng gawin. COA? Yun yung dapat na gawin sa loob ng institusyon. So next topic naman.